Teka, hanapin ko lang yung code nito. Saan ang code? Ano to? SSR4, Novrich, MK2. Ayan. So, nakita ko na. So, meron kasing MK1. Okay. Pakita ko sa inyo unit. So, isa to sa mga dumating din last week. Kasabay ni SSG10, A2, A3, SSR77, SSR90. So, ayan, magkakasabay yan. Ito yung Novrich SSR4 MK2. Okay. So, meron tayong limited stock nito. So, mga nasa 4 lang yata. And then, ito yung una nating i-feature. So, excited ako para dito. Kasi ito, first time ko talaga siyang i-test. And sobrang bigat niya, guys. So, ito yung Ares na, teka, dahan-dahan lang. Ares na SOC SLR. Ayun o, grabe. Ang bigat. Parang ano to, parang bumubuhat ka na ng 3 unit. Okay, so yan. Iano ko muna, pakita ko muna sa inyo. Grabe, ang bigat. Teka, ibababa ko na lang. Dito na lang muna. So yun guys, unahin ko na tong SSR4 na MK2. So front assembly is, ano ba to? Ano kasi, para kasing ano siya, parang polymer eh. So front assembly is metal, and then ang metal din pala yung receiver. So medyo ano lang, ang ganda kasi ng quality. So metal din ng receiver, and then lapit konti. Ayan, may ano siya, Novrich markings, SSR4. And then yung serial number niya. Charging handle is metal. Ito yung half chamber niya. Ayan. And then mayroon ditong Novrich na markings din sa kabilang side. Yung ano niya, receiver niya, para siyang the same dun sa ayun Maruyama. Kanina pa ako Maruyama kasi may kumukuha niyan eh. So, isa yan sa mga paborito kong unit. Ito, VFC Maruyama. Sobrang ganda ng performance out of the box. And then, ito, naka-BCM style siya na grip. Pistol grip. Polymer. And then, selector niya is hindi ambi. And then, hindi ko alam kung bakit meron siyang ganito. Pero, kumbaga, para siyang design siguro para din sa trigger. Yung trigger niya, naka-flat trigger siya. So, for sure, teka, check natin yung response. Ayan, nakita nyo, maganda yung response. Very solid yung trigger niya, aluminum trigger na flat. And then, I think, gawa to ni Novrich. Hindi pa ako nakakita ng ganitong stock. So, Novrich na stock. And then, battery compartment, guys, nandito sa buffer tube natin. Yung flash hider, ayan. And then, yung handguard is Keymod. M-lock. And then, ilang inches siya. Sino panukat natin? Wala. So, estimate ko na lang, siguro mga nasa 12 din to or 11. Para kasing siyang 11. Ikaw, ito 10 inches to. So, yan. Parang mga nasa 11 nga. Okay? So guys, ayun, iti-test natin siya ngayon to check kung ilang FPS siya out of the box. Sobrang pogi. And then, may yung kasama pala sa box, ito banggitin ko lang din. So meron siyang mid-cap na magazine. Ito yung stock na magazine niya. And then meron siyang kasamang mahabang allen. Ito. Tsaka may parang dalawang o-ring dito. Hindi ko alam kung para saan to. Pero I think magagamit nyo yan sa unit. Ayan, so meron na rin pala siyang rail dito. So 4 sights. Ito rin, may rail na rin siya dito. And then guys, may lock na rin dito. For siguro para ma-stabilize yung mismong handguard. Hindi siya magalaw-galaw. So ano pa ba? Wala na. Sige, test natin.
And for the price, ang price niya is nasa 25 yata or 24,000. Check nyo na lang sa Google Drive natin. And for discounts, doon lang kayo mag-PM. Teka, check ko na lang din guys. If ever na may mga na-miss out ako. Ayan, so Full Metal. So, meron na rin pala siyang programmable electronic trigger unit. So, Ambi din yung mag-release. So, nakalimutan ko sabihin yung kanina. So, yung mag-release niya ito guys. Oh. Ayan. Ito naman yung sa kabila. So, internal parts, ayan, naka-pre-upgrade na internal parts. Meaning, yung internal parts niya is naka-upgrade na yung mga ibang parts. So, naka-T-plug connector na rin siya. And then, adjustable yung bolt plate with magnetic dust cover. For easy, ayan, access dun sa half chamber. Barrel diameter, yung barrel niya rin pala, inner barrel niya is naka-upgrade na rin. Or out of the box, naka-tight barrel na siya. 6.03 mm. Sige guys, test natin. Check natin kung ilang FPS. Ilan? Hindi lumalabas. Teka. Mukhang mukhang kulang. Sakto naman. Pero bakit siya hindi lumalabas? Okay, so mukhang nagbara yung unit. Maganda tayo, iba tayo magazine. Mukhang nagbara oh. Ayan oh. So, sakit talaga to ng mid-cap guys. Nagbara yung yung mid-cap natin. So, magazine. Ito muna. Try natin to. Ito pala oh. Ayan dito. Meron ba? Ito ba to? Ito pala guys. Buti may spare dito. Ayan. So, compatible naman yung M4 magazine sa kanya. Ayan, FPS out of the box is around 410. Ayan, so yung magazine is ENC magazine, compatible kay Norwich. Ilan? So FPS, sabihin natin nasa 400 to 420. Response guys, maganda. Yan, pwede pang diinan. Okay, so guys, for details, PM na lang kayo sa page natin. Again, SSR4. One of the best units out of the box. Performance, maganda. So, para tong high-end ni Poseidon. Parang ganun yung feels nung niya, trigger niya. And hindi ko pala ito pala napansin ko pala, guys, so tingnan niyo. Parang naka-cut. Hindi ko lang alam kung ma-adjust pa yan or bakit naka-cut. Or design lang. Pero check natin, explore natin. Ayan, gumagalaw eh. Check natin kung parang adjustable siya eh. Hindi ko sure. Check na lang natin. Okay, so punta tayo dun sa sa Ares na SOC SLR. Baba ko muna si SSR4. Ayan. So, ito yung box niya. Pakita ko muna yung mga kasama niya sa box. Ito yung box. Ito yung unit. Ayan, yung picture ng unit. Ito yung code niya. And then, dun sa box, may kasama siyang manual. So, ang weight nito, guys, is, ito, bigat to. Grabe. Pati yung length niya, guys, ayan, 990 mm. Grabe, 6,000. Ayan, 280. Bigat. Tapos, yung magazine capacity niya, which is mamaya iti-test natin, is 40 rounds.
And then semi-auto lang yung unit. And full metal yung materials niya, adjustable yung yung hop up. And then velocity niya is 430 FPS out of the box. So ano to guys ha, AEG to ha, AEG. Then mga parts, ayan, nakalagay na dito lahat. And then ayan yung manual natin. So makikita niyo na dyan lahat. So ito yung SOCC SLR is a precision self-loading rifle, the most advanced modern sniper rifle, AEG powered na airsoft from Ares. Ayan, ito yung Ares. Okay, by the way pala, na-block pala yung ano namin, Lazada namin. Ayun, so hindi na bago hindi naman na totaling permanent block. Pero 21 days hindi kayo makakapag-check out. Okay, pero guys, ayun, nabanggit ko rin kahapon na mag-out tayo or magla-launch tayo ng app na pwede kayo actually hindi na bago yan, last year, yan na yung, kumbaga, hindi lang natin natutukan talaga mabuti. Pero ngayon, yun na yung ilalabas ko, hopefully this week or next week. So ilalabas na natin yan. Or siguro by tomorrow, i-try ko munang i-soft launch para yung kahit mga consumables lang, mai-check out nyo at saka ma-try nyo rin. So yun, balik tayo dito sa unit. May bipod na siyang kasama, hindi pa nakabuo guys. Ito yung magazine niya, and then may kasama na rin siyang quick release na swivel. Sige. Ito, punta na tayo dun sa unit. Ito guys, so bigat. Ayan. So medyo dahan-dahan lang ako kasi baka madisgrasya natin tong natin. So ayan guys, meron siyang, hindi ko alam kung anong tawag dito sa ganito, pero I think suppressor yan. And then meron na rin siyang top rails for attachment. And then metal guys, ito simula dito, ay parang ito plastic to, parang ito metal yata. Ay hindi, metal talaga. So ito guys, ito may cheek riser na rin siya, and then may markings dito. So ano to, selector? Ano to? So hindi pa rin kami sure kung ano to. Pero I think ito yung selector niya. Ayan. So safety, and then ito na yung firing mode niya. Ito polymer to guys, yung grip niya. And then I think yung motor nandito, and then motor height. Ito anong tawag dito? Ha? Hindi, parang plastic eh. Pero I think ito yung parang sa motor. Ito yung parang sa handle grip, di ba? Merong parang shield nung trigger guard. Oh, ayan, parang trigger. Ayun, tama yun. Pwedeng trigger guard. Pero ayun, hindi ko alam yung eksaktong tawag dito. So, ayun guys, iti-test natin. Check natin kung ilang FPS. Ang bigat, grabe. Then, ito. Saan ba yung magazine nito? Sa likuran. So guys, ito yung magazine natin. 40 rounds daw to eh. Tama ba? Yan. Pero gwapo, di ba? Sobrang gwapo. So para dun sa mga nagko-collect, ito guys, isa to sa mga pwedeng nyo i-collect magandang i-acquire. Kakaiba, sobrang kakaiba. Tsaka bibihira ka lang talaga makakita ng may gamit nito, di ba? Okay, game. Bigat, parang nauubos yung energy ko kakabuhat eh. Ayan. Pero guys, tahimik in fairness, tahimik yung unit. So yan, nasa 400 plus, nakalagay doon sa manual niya is 430. Siguro dahil medyo nag-compress na yung spring niya pagkadala dito. So syempre, ang dami pang dadaanan yan papunta dito. So yung spring niya siguro, tsaka for sure, hindi lang to yung nila production nila. So talagang na yung spring.
Siguro i-explore muna namin kung anong spring ang pwede, kung pwede yung AEG natin mas mabuti para mas madali na yung palitan. Okay guys, busin natin ng bala. Okay ito kung ano, kung yung parts upgrade parts is available. Maganda siya. And pero siguro yun, lagi ka mag-weights ito para makasanayan mo yung ano, yung bigat niya. Okay, so ayan, naka-safety na. So guys, again, RSOC SLR. For details, PM lang kayo sa page natin. Page natin, Masabi Shop para sa mga ano namin, clients namin. Before, na-block yung page namin. Ngayon naman na-block yung Lazada namin. Pero again, ayun, page natin, Masabi Shop, mag-like kayo. And kung may mga tanong kayo regarding units, PM lang kayo sa page. Open naman tayo 10 AM to 7 PM Monday to Saturday.